Umalis ka. Umuwi ka at magpagamot ang nangyari ngayon. Hindi ko na ito pag-uusapan. Pero huwag na itong maulit. Lu Jingshen, nawalan ka ba ng memorya? Ako si Jiang Jing, ayaw na kita. Mula ngayon, ang pintuan ng inyong pamilyang Lu. Hindi na ako lalapit kahit isang hakbang. Kung aalis ka sa pamilyang Lu, saan ka pupunta? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Ganun ka ba kabilis? CJ, kung desidido ka talagang umalis, lahat ng bagay sa'yo na may kinalaman sa pamilyang Lu, isa-isa mong iwan. CJ, Ang jacket na ito, noong nagbakasyon tayo. Biglang lumamig at binigay mo sa akin dahil giniginaw ako. Ito ang regalo mo sa akin noong unang anibersaryo. Ito ang binili mong magkapares. Isasauli ko na lahat, kontento ka na? Kuya Jingshen, ang bait mo talaga kay Binibining Jiang. Ang dami mong regalong ibinigay sa kanya. lahat yan ay tira lang ni Mama at ni Lulu. Bibilang kita ng mas maganda mamaya. Binibining Jiang, narinig mo ba? Ayaf ka na ni Kuya Jingshen. Ang singsing mo sa kamay, hindi mo pa ba kayang itapon? Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Kuya Jingchen, masama ang pakiramdam ko. Anak, tawagin mo agad si Dr. Wang. Para ma-check si Yanyan, ang apo ko. Huwag sanang may mangyari sa kanya. Nakita Montag na? Ang anak ko at si Yanyan. Ang tunay na magkatulad, umalis ka na. Matagal ka nang tinanggap ng pamilyang Lu, pero hindi ka. Kabilang sa amin, nagpapanggap kang mayaman. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Alisin mo. Okay na ako sa anak ni Yanyan. Lu Jingchen, anong karapatan mong gawin ito sa akin? Iba si Yanyan sa'yo. Ang sanggol sa kanyang tiyan, hindi dapat magkaroon ng problema. Jiang Jiang. Siya. Okay lang ba si Jiang Jiang? Naglakas loob kayong saktan siya? Gusto ko nang umuwi. Tara na. Asawa ko siya, si Lu Jinchen. Wala kang karapatang dalhin siya. Subukan mo kung kaya mo. Tara na. Ang plaka ng kotse, Jianga 9,900 at 900. Hoy, Kalmahan Montag. si 9,900 at 900. Alamin kung kaninong kotse ito. Boss Lu, naka-encrypt ang plaka na ito sa Jiangcheng. Hindi mahana. Kuya Jingshen. Kaya pala gusto kang hiwalayan ni MS Jiang. Gising na siya. Jiang Jiang. Papa. Kuya. Miss na miss ko kayo. Nga pala, kamusta ang baby sa tiyan ko? Jiang Jiang. Bata ka pa. May pagkakataon ka pa. Baby, pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naalagaan ng maayos. Jiang Jiang. Pasensya na, pero ang nakaraan,
Tapos na yon. Sakto, birthday mo sa makalawa, si kuya mo. May sorpresa para sa'yo, masaya ka na lang. Wala talaga akong gana sa birthday party. Ang tagal mong wala sa bahay. Maaming tito at tito ang hindi ka kilala, kaya gamitin natin ang pagkakataong ito para makita nila. Ang anak ni Jiang Senting. Gaano kaganda, AMM? Papa talaga ang pinakamabait sa akin. Young Miss, ito ang pinakabago mula sa international fashion brand na Ellie. Ito ay antika ring na koleksyon ng mga tanyag sa Paris. Ito ang diamond ring na suot ni Princess Kate, at ito pa. Teka, ang dami naman nito. Pwede nang bilhin ang kalahati ng Jiangxing. Marami ba? Ikaw ang first daughter ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng, ang Jiang family. Basta gusto mo, lahat ng brand, mabibili ko para sa'yo. Ikaw ang pipili. Alam kong mayaman ang pamilya namin. Pero sayang naman ito. Jiang, kapatid ka namin. Kung hindi kami ang mag-alaga sa'yo, sino pa? Tama ba? Young Miss, pumili ka ng damit para sa birthday party. Ako si Jiangjing. Bumalik na. Pakita ang invitation. Tuloy. Ito ang Siwong Lounge, isang gabi lang, minimum na 1 milyon. Ang gastos. Buong lounge ang inarkila ng Jiang family. Para sa birthday ni Young Miss Jiang, gaano ba siya kapaborito? Anak, mamaya makikita mo si MS Jiang. Ikaw ang unang magpakita ng kabaitan. Baka magustuhan ka ni MS Jiang at ang pamilya Jiang ay magiging atin na lahat. Nanay, ano ba sinasabi Montag? Mayroon na ngayon si kuya. Si Ate Yan, di ba? Ay nga, nalimutan ko na. Kung magkakagusto ang pamilya Jiang sa anak ko, para pa ba tayo sa maliit na pamilya Meng? Ang birthday party ng pamilya Jiang ngayon ang magdedesisyon kung makukuha ko ang karapatan sa fashion show, kaya dapat maging maingat tayo sa pananalita. Huwag kang mag-alala Kuya Jingchen. Ang Ali Fashion na itinatag ng kuya ko at ang grupo ng pamilya Jiang. Sandali, pwede rin kitang tulungan makipag-ugnayan. Kuya, huwag kang malungkot, tingnan mo. Ang ganda-ganda ni Ate Yan ngayon. Maraming nakatingin sa kanya habang naglalakad tayo. Kuya, pangalawa, talagang mapang-asar kayo. Kilala ang lugar na ito bilang. Lugar ng mga dete. Pangalawa ang pumili nito. Tanungin mo siya. Ano ba sinasabi mo? Ang lugar na ito ay isa sa pinakamaganda. S.A. Shenying. Malapit na ang oras, 5. 4. Dalawa. Ang ganda. Kamusta? Maganda di iba? Maganda. Ang taste ng pangalawa talagang consistent. Sa tingin ko ayos naman. Jiang, kumpara sa mga kakaibang regalo noong mga nakaraang taon, ngayon, ay malaki na ang pag-unlad at hindi lang ito ang regalo mo. Lahat ay naghanda para sa iyo. Jiang, maraming nagmamahal sa iyo, sana ibigay mo ang pagmamahal at oras. Sa mga karapat-dapat. Tingnan mo, Kuya Yinghin. Ang ganda ng fireworks. Ang swerte ni MS Jiang. Oo. 3 taon na nawala si MS Jiang, ngayon lang bumalik. Ang fireworks show ay nagkakahalaga ng milyon, ang galing. Ngayon din ang kanyang kaarawan. Hindi niyo pa alam. Balita ka si MS Jiang. Ay mas maganda pa sa artista at single pa. Kung sino man ang makakapangasawa sa kanya, tiyak, ay swerte mula sa nakaraan. Anak, ito na ang pagkakataon ng pamilya Lu. Tingnan nyo, lumabas na si Miss Jiang.
Si Jiangying pala? Isang hamak na mananahilang galing probinsya. Paano siya naging anak ng pamilya Jiang? Siguro nakisali lang sa party para maglibang. Kuya Jingchen. Yung lalaki sa tabi niya, hindi ba yun yung sumundo sa kanya dati? Hindi pa nga opisyal na diborsyado, nagmamadali na. Agad-agad nakipagtagpo sa iba, nagpapakipot pa. Jiang Jing. Bakit ka nandito? Presidente Lu, kung tama ang alala ko, dibosyado na kayo ni Jiang Jiang. Pamilya ko na siya ngayon, maging disente ka. Jiang Jing, huwag kang magmadali, hindi pa tayo diborsyado. Sa papel, asawa mo pa rin ako. Isipin mo naman ang reputasyon ng pamilya Lu at sarili mong mukha. Lu Jingchen, nang taksil ka sa akin at nabuntis mo ang iba. Inisip mo ba ang mukha ko? Lu Jingchen, inisip mo ba ang mukha ko? Talaga palang masama ang ugali ng pamilya Lu. Bulag at walang modo, napakababa ng klaseng tao sa high society ng Jiangcheng. Dito, mahalaga ang reputasyon. Talagang hindi ko alam. Paano kayo naging karapat-dapat? Nagmalo sa party ni Jiang Jiang? Zino kabia? Anong karapatan mong husgahan kami? Alam ka una. Jiangjing, itong bagong kasintahan mo. Mabait pala sa'yo, dinala ka pa sa... Party ni Miss Jiang. Party ko to, kahit kailan ako pwedeng pumunta, hindi kailangan ng ibang magdala sa akin. Walang hiya, nung huli mong pinahamak si Ate Yan. Muntik nang makunan, hindi pa hinahanap ng kuya ko ang pananagutan mo. Ngayon, nagpapakilala ka pa bilang Miss Jiang. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Baka naman. Ito yung dalawang lalaki sa tabi mo. Bastos. Naniniwala ka bang papalayasin kitan gayon din? Ang kapal mo naman. Habang kasal ka, nakikipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Miss Jiang, kung maghahanap ka ng sugar daddy, dapat pumili ka naman itong dalawa sa tabi mo. Hindi ko pa nakikilala sa high society. Dahil wala kang karapatan na pumasok sa mundo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Si Miss Meng Bea, ang Ali Apparel. Ang kumpanyang itinatag ng kuya mo, simula ngayon, ay titigil na sa pakikipagtulungan sa Ali Apparel. Titigil sa pakikipagtulungan? Akala Montag Zino ka? Presidente Jiang, malapit na magsimula ang piging. Presidente Jiang, malapit na magsimula ang piging. Palayasin sila. Ang lakas ng loob ninyong gawin ito sa amin. Alam Montag Bea kung sino ako? Ako si Madam Lu NG Lu Group. Naniniwala ka Bea? Nakayang-kaya kong ipahamak kayo. Bitawan. Ang lakas ng loob mong hawakan ang nanay ko. Ako si Lulu. Sa Jiangcheng, wala pa kaming Jiang family na hindi kayang guluhin. Layas. Ayos Jiangying, ang bilis Montag. Nakakapit ka na kayong Master Jiang. Anak, mas mahirap na bang makuha ang qualification para sa fashion show? Umuwi muna tayo. Ang yabang nitong Jiangjing. Dahil lang nakakapit siya sa pinakamayaman sa Jiangcheng. Sa totoo lang, para siyang nagbebenta ng sarili. Nanay, huwag muna kayong magalit. Siya lang naman ang Lumang sapatos na hiniram ng kuya ko. Ziyanggan. sa huli, itatapon siya parang aso. Tumigil kayo. Hindi pa ba sapat ang paghamak ninyo? Ano naman kung tutu? Nagloko siya sa kasal. Hindi ba't gusto ka ulang? Na makaganti ka? Kuya, hindi ba't may lakad ka? Kuya Jingchen, si tita at ang mga kasama niya. Para rin naman sa ikabubuti mo. Tingnan mo ito, hindi ka na magagalit. Ano ito? Ito ang imbitasyon sa private party ng sikat na designer na si Wen Qiang. Balita ko, pupunta rin ang anak na babae ng Jiang family. Wen Qiang. Parang pamilyar ang pangalan. Nga, kuya. Bukod kay Presidente Jiang, may anak na babae rin ang Jiang family. Kapag naging maganda ang relasyon natin kay Miss Jiang, hindi ba't madali na lang makuha ang qualification sa fashion show? Ate Yanyan, ang galing Montag. Siempre naman. Itapon lahat ito Kailangan natin itapon lahat ng mga damit na ito. para mawala ang amoy ni Jiangjing. Ang ganda pala ng mga damit ng probinsyanang ito. Wen Qiang. Yan, buti na lang mayroon ka. Talagang swerte ang Lu family sa iyo. Kapag nakapasok na ang Lu family sa merkado ng Jiangcheng, ang benta. Siempre naman, tita. Dapat lang, yan, kasi. Ako at si Kuya Yingkin. Isang marriage certificate na lang ang kulang. Nga, kuya. Kailan ka Bea? Maasigaw ay mga certificate kay Ate Yanyan. Hintayin Montag Beng manganak si Ate Yanyan. At hindi may rehistro ang bata. Pag-usapan natin yan mamaya. Babalaan ko kayo.
Huwag niyong guluhin si Jiangjing sa mga susunod na araw. Anong nangyayari kay Kuya Jingchen? Bakit bigla niyang pinapansin yung babaeng yun? Hindi pwede. Hindi ko papayagan yan. Jingchen, kunyan ko ng litrato. Tumayo ka ng konting likod. Magpalit ka naman ng pose. Jiangjing. Ano nang kasalanan ko? Mahal na mahal kita sa loob ng 3 taon. Simula nang ikasal tayo, inalagaan ko ang pamilya mo. Paulit-ulit nila akong ininsulto. Pinagtiisan ko lahat. Ikaw, nagloloko ka. Ano ba sa buong 3 taon namin kasama? Ganito pala ang buhay niya. Hindi po pwede ang walang invitasyon. Meron po kami. Hindi biyay yan SI President Lu Jingchen? Tutun ka. Mas gwapo pa sa personal kaysa sa TV. Naka. Ang pangit pala ng itsura niya sa camera. Sino yung kasama ni? Ang swerte naman niya, nakasama pa siya. Ilanggit ni President Lu. Date? May asawa na raw si President Lu. Siguro asawa niya yan. Jiangying. Miss Jiang. Hindi ko inaasahan na makakakuha ka ng invitation dito. Ang hirap siguro noon. Mahirap talaga. Ang mga bisita sa party ni Wenqiang. Bawat isa sa kanila ay malalim ang koneksyon kay Wenqiang at sa kanyang brand. May malalim na ugnayan. Dito, puro either rising stars sa design industry. O fashion icons o kaya naman mga VIP clients. Kaya tanong ko, Jumes Meng, alin dito ang kategorya mo? Ako. Hindi kasi Ginoong Lu o yung dalawa. Ang hirap palang makarating dito. Ikaf. Anong estado Montag, Kuya Jingchen? Malamang alam na ng lahat. Ang presidente ng Lu Group gustong dumalo sa piging. Si Binibining Wenqiang magtatanggol. Basta labas ng pinto. Dati hindi, ngayon baka magbago na. Ang dami mong sinasabi, Binibining Jiang, tanong ko lang. Anong estado mo? Super VIP. O fashion icon? Wala sa mga yan. Bakit KPA nag-ayos ng ganyan? Isang mananahi mula sa probinsya, pumasok sa mayaman dahil sa ganda. Si Binibining Wenqiang, ayaw na ayaw sa mga taong. May mailing assault. Tigilan mo, darating na ang anak ng pamilya Jiang. At si Binibining Wenqiang, huwag mong bigyan ng masamang impresyon. Ang babaeng ito, ang ganda ng aura, talaga bang taga-probinsya? Walang halong pang probinsya, ang ganda ng fashion sense. Kung totoo man, paano siya nakakuha ng tiket dito? Kuya Jingchen. Gusto ko sanang tratuhin ng maayos. Si Binibining Jiang, Pero halatang. may galit siya sa amin. Mali ba ang sinasabi ka o? Ay, dumating na si GNG Wenqiang. Hello, Binibining Wen, ako si. Master, bakit ka nandito? Master. Master lang, bakit may matanda pa? May nakita ka na bang master na 20 anyos lang? Ang babae, dapat forever 18. Dahil importante ka sa akin. Kaya ka o nasabi yun. Sino ka? Hello, Binibining Wen, ang anak ng main group. Ako si Menyan. Wala sa listahan ng mga inimbita ko. Ang pangalang Menyan. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang imbitasyon.
Hindi kita inimbita, private party. Ito, hindi pwede ang mga hindi inimbita. Mauna kana. Binibining Wen. Panghiram po namin ng inyong oras sa pagbisita ng walang paalam. Sana'y pinapatawad niyo kami. Nabalitaan po namin na ang dalagang Jiang ay dadalo sa inyong pagtitipon ngayong araw. Sana po'y matulungan niyo kaming makilala siya. Palayasin mo siya, bilisan mo. Kung ganoon ang pasya ni President Lu, masyado namang makipot ang isipan kung palisin pa siya. President Lu, kayo na lang po ang manatili. Nakakasuya ng sobra sa mga lalaking basura, baka magka-impeksyon pa sa mata ko. Salamat. President Lu, pwede kayong manatili, ngunit ang babaeng kasama ninyo, na si MS Meng ay kailangang umalis. Ano? Anong karapatan mong palisin ako? Ako ang kasama ni President Lu. Dahil maganda ang pananamit at gwapo si President Lu. Umayon sa aming taste dito. Ang suot naman ni MS Meng. Nakakadiring tingnan at taliwas na taliwas. Sa estilo dito, kaya umalis ka na lang. Maraming magagandang katangian ang estudyante ko, pero kapag nakakita ng gwapo, parang nabibihag na talagang palabiro. No, Wen, wala kaming masamang intensyon sa pagbisita ng walang paalam. Medyo masyado po yata ang inyong sinabi. Masyado ba? Ang fiance mo, hinamak ang aking guro sa harap ng maraming tao. Hindi ko siya pinalayas ng basta-basta. Iyon ay paggalang sa pangalan ng mga Lu. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni MS Meng kanina. At saka pa, totoo naman ang lahat ng sinabi ni MS Meng. Kung totoo, lalo hindi na kailangang pagtalunan pa. Tingnan ninyo ang dalagang ito, napakabuti ng kalooban. May pagkamaharlika, kahit na mababa ang pinanggalingan, ano naman? Marami namang designer na galing sa hirap. Na kinikilala sa larangan ng disenyo, bakit pa ginagamit na panghama? Walang klaseng magsalita. Yung Meng na yan, napaka-petty. Walang dating na fiancé and I President Lu. Parang kabit lang. Nag-aalala ako sa pagpili ni President Lu ng kanyang fiance. Jiang Ying, tingnan natin. Kung anong magagawa mo ngayon. Parehong diborsyado ang kapatid na Jingchen. Bakit ka nandito, nangguk ulo? Ong pansing. Pero, kahit anong gawin mo, wala ring mangyayari. Pagkatapos, sinabi ni Jingchen brother, ang tagapagmana ng mga Lu ay ang anak ko, at yung bastard sa tiyan mo, dapat lang na ipa-abort. Hinampas Montag ako? Ang anak ko ang aking hangganan kapag muling nagsalita ng ganyan. Hindi lang sampal ang abot mo. Ano ang ginagawa ninyo? Kuya Jingchen, Masakit. Kuya Yingchen, dahil ito lahat. Miss Jiang, gusto niyang patayin ang sanggol sa tiyan ko. Nawala ang sarili niyang anak, gusto niyang alisin din ang anak ko. Anong anak? Nak, Hindi ba't ikaw ang nagpapatigil sa akin? Nagkukunwari ka pa. Tinatanong kita, anong anak? Anong anak, nasasaktan mo ako? MS Meng, kung may sakit ka, magpagamot ka. At sigurado ka ba? Ako ang nagwapay kanya. Baka naman ako ang nadulas. Hindi masasabi dahil buong araw kang mukhang may sakit. Parang ayaw mo nang mabuhay. Sino ang nakakaalam kung may hangin lang at ikaw ay natumba? Hinahamon mo akong mamatay. Ramdam ko talaga, ikaw ang nagtulak sa akin kanina. ano? MS Jiang, may ginawa ka pero ayaw mong aminin. MS Meng. Ngayon ay lipunan ng batas, may mga gifi kahit saan. Kapag nakita ko ang ebidensya, maaari kong Miss Jiang. Alam kong galit ka PRN. Kuya Jingchen, hindi pa rin ako makalimutan. Pero ang pulseras na ito ay pamanang pamilya namin. Una, hindi ako galit, sa halip nagpapasalamat ako sa iyo. Tinulungan mo akong makalaya, hindi na kailangang maging babaeng malungkot. At maghintay mula sa gabi hanggang umaga. Pangalawa, kung ang pulseras na ito ay talagang pamanang pamilya mo, mas dapat kang magpasalamat sa akin. Pek, Paano naman? ang pulseras na ito ay may kemikal. Kapag matagal na suot, makakasama sa kalusugan at ang lason ay papasok sa iyong dugo at balat at makakasira sa iyong katawan. Boss Lu, Ilmes Meng dahil kasama mo na. Bigyan mo naman siya ng magandang alahas. Kaya sa bahay ng Lu, mayroon pa akong jade frog. Kung gusto mo, gawin mo ito. 2 alahas.
Kuya Jingchen. Mengyan, hindi ka ba naghahanap kay MS Jayang? Paano kayo na nasa harap mo na ako? Hindi mo na ako nakilala. Ang dalagang Jiang. Sinasabi mong ikaw ang dalagang Jiang, gaano ka kapangkaraniwan? Isang probinsyanong tulad mo, hindi ka karapat-dapat. Maniniwala ka man o hindi, abala ako, aalis na ako. Jiangying. Kahit anong pagpapanggap mo, hindi mo matatakpan ang amoy ng kahirapan mo. Kuya Yingchen, talagang. Hindi ko sinasadya. Sie wen Kiang. Kung matutulungan ko si Kuya Jingchen, makakuha ng pasok sa fashion show, baka mapatawad niya ako. Kuya Yingchen, balikan natin. Si MS Wenqiang, kausapin natin ng maayos. Ikaw ang presidente ng Lu Group, pwede mo siyang pilitin. Tiyak na papayag siya. MS. Wen, die Resa na lang. Sana matulungan mo kaming makilala. Ang dalagang Jiang, pera ay hindi problema, seryoso kami. Pera ay hindi problema, tunay na karapat-dapat sa Lu Group. Ang magiging asawa ng presidente, 100 milyon. Pag-isipan ka o. 100 milyon, ang dami, hindi ba sabi mo pera ay hindi problema? 100 milyon lang, natakot na ang magiging asawa ng presidente ng Lu Group. Natakot. 100 milyon pwede. Ako hindi, ang aking guro ay mapagpatawad. Pinatawad ka na, ako hindi. Kuya Jingchen. May sinabi ba si Jiang Jing sa kanya? Kaya ganito kalaki ang galit niya sa atin. Kung may galit siya, sa akin na lang, bakit kailangan? Gamitin ang ibang tao. Pagkatapos ng party, kakausapin ko si Jianjing. Para kumbinsihin si Wenqiang. Kuya Jingchen. Si Jiang Jing ay hindi ka tutulungan. Salamat sa inyong pagdalo sa amin. Pribadong party ni MS Wenqiang. Isang karangalan na inimbitahan namin ang world-class dancer, ang dalagang Jiang, narito siya. Pa sa isang kamanghamanghang pagtatanghal. Grebe, ang dalagang Jiang, hindi lang mayaman. Kundi world-class dancer pa, anong lalaki ang karapat dapat sa kanya? Napakaganda at sexy, talagang nahuhumaling ako. Grabeng pagkagusto. Parang familiar, bakit ganito kaparehas? Ang ganda ng art vibe dito. Sobrang galing. Salamat sa inyong lahat. Ikaw ang anak ng pamilya Jiang, bakit mo ko pinagtatago? May sakit ang anak ng pamilya Jiang ngayon, kaya pinapunta niya ang master ko. Hindi pwede. Sabi ko na nga ba, paano siya naging anak ng pamilya Jiang? Tara, Isuot mo. Lu Jingchen. Ano ba yung kalokohan mo? Pati damit mo ipapasuot mo sa akin? Kadiri ka. Jianjing. Mauna ka na. Bilisan Montag. Alam ko. Gusto mo yung katulad ni Mingyan. Yung mukhang mabait na babae. Pero hindi ako yun. At saka, hiwalay na tayo. Kahit anong gawin ko, wala ka nang kinalaman sa akin. Pagkawala ko, ganito na lang gagawin mo sa sarili mo. Jianjing. Pwede kang sumayaw, pero bakit ka nagdadamit ng ganyan kaiksi? Wala ka bang hiya? Hayaan mo lang yung lalaki. Nahawakan ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung wala naman, di wag kang pakialamero. Anong karapatan mong manghimasok? Lu Jingchen. Maganda ang mukha, isuot mo sa susunod. At saka, kung wala namang importante, wag mo na akong hanapin. Hanapin mo na lang yung kabit mo. Kung galit ka sa akin, sabihin mo diretsyo. Ang cheap naman ng paggamit mo ng iba para saktan ako. Anong paggamit ng iba? Pumunta kami dito. Para sana humingi ng tulong kay Emel Wenqiang.
na makilala ang anak ng pamilya Jiang. Hindi ka tumulong. Sinaktan mo pa kami. Pwede mo bang sabihin wala kang kinalaman dito? Pwede mo bang sabihin hindi mo ginamit to para maghiganti? Simula't simula pa lang, hindi ko naisip na maghiganti. Kahit paapat ang asawa mong katulad ni Mingyan. Wala akong pakialam. Dahil sa tingin ko, ang pagkapuot sa iyo ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Jiang Jing. Si Wenqiang ay taong may prinsipyo. Kahit sino pa ang pumunta, pareho lang. At ako si Jiang Jing. Hindi ako tatakot na gamitin ang kaibigan para maghiganti sa isang kabit. Jiang, Kuya, pasensya na at nahuli ako dahil sa trabaho. Hindi ka ba niya inapi? okay lang. Master, ikaw pala ang Heres ng pamilya Jiang. Bakit ayaw mo sabihin sa kanila? Para malaman ng taong apelidong Meng. Tiyak na matatakot siya ng sobra. Halos 800 beses mo na itong tinanong. Parang may sumasakal sa ulo ko ngayon. Kung malalaman nila ang totoo, tiyak na hahabulin ako ng pamilya Lu. Ayokong sirain ang payapang buhay ko ngayon. Siege. Kuya, tayo na. Si. Hoy, Aying, kamusta ka na? Sa susunod na linggo, magkakaroon ako ng charity action. Pwede ba kitang anyayahan para sumuporta? Marami akong handa, sabihin ko sa iyo. hindi ako pupunta. Huwag ka munang tumanggi. Sa susunod na linggo, ika-negatibo 80 kaawan ni Lolo Lu. Balak ha, pang regalo. DIBA, may maganda akong bagay dito. Siguradong magugustuhan ni Lolo. Ipadala sa akin ang address. Usapan na. Ito ang puso ng apoy na ibinigay sa akin ni Kuya Jingchen. Saan mo dadalhin? Ibebenta? Ano? Ang damit ng Ailey. Nabagsak na ng pamilya Jiang. Kailangan nating dumalo sa charity auction sa susunod na araw. Lalo na't malapit na ang kaarawan ni Lolo Lu. Hindi mo ba gustong matanggap ang kanilang pagkilala ng mas maaga? Ano ba? Kuya Jingchen, kanina, napansin kong pinagpapawisan ka sa pagtulog. Kaya tinanggal ko ang jacket mo. Hindi ka magagalit, di ba? Huwag mo nang ulitin, baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Saan ba ito? Kanina ko kinuha sa jacket mo. Kuya Jingchen, gusto ko talaga ang kwintas na ito. Salamat. Alam kong mahal Montag PRin ako. Kung hindi, bakit mo kami inaalagaan ng ganito? Alam mo sa sarili mo kung bakit kita ginaganito. Kasal na ako. Pero paano kung malaman ni Kuya Jingchen? Ano naman kung malaman niya? Hindi lang ito ang kayamanan niya. Kapag ikinasal ka na kay Lu Jingchen, ano pa ang hindi mo makukuha? Dapat malayo ang iyong pangitain. Bigyan mo ikeo. Hoy Jiang, ulan Montag kung ano ang nakita ka sa ating sangla. Ano? Ano iyon? Ang nanay ni Mingyan nagdala ng mga alahas at ipinagbili sa ating sanglaan. Lu Jingchen. Akala ko noon na ang kwintas na ito ay para sa akin. Pero ako lang pala ang nag-aakala. Ngayon, ang iyong pagmamahal ay ipinagbili na ni Mingyan. Lu Jingchen. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo kapag nakita mo ang kwintas na ito. Ano ang sinasabi Montag? Sinasabi ko, talagang hindi marunong ang pamilya Meng. Ang kwintas na ito ay dapat magsimula sa 10 milyon. Pero ipinagbili nila ng 7 milyon lang. Talagang napakalaki ng ating kita. Oo nga pala Jiang. Sa weekend ay may auction, Zana. Ikaw ang pumali sa akin. Tingin ko maganda ang Ming Huang Huali wooden chair. Budget ay 1 bilyon pababa. Ako ang pumalit sa iyo. Anong pagkatao ang gagamitin ko? Ang pagkatao ba ng kasintahan ni Jiangan?
Jiang. Matagal ka na ring bumalik, may mga bagay na dapat mo nang asikasuhin. Ngayon, ang fashion show na gaganapin ng pamilya Jiang. Ikaw ang magiging responsable kung maganda ang gawa mo. Ang posisyon ng general manager ay para sa iyo na. Ang babae ay may kakayahang manguna. Sino ang nagsabing hindi kaya ng babae ang lalaki? Pero kuya, ang 1 bilyon mo ay medyo maliit. Paano kung may makita akong gusto ko? Sige Jongjong, kaya't ano ang bilhin mo? Babayaan ko ang anumang gusto mong bid. Dapat makuha mo. Alam ko yan, ang turo ng pamilya Jiang ay lakarin ang daan ng iba. At walang daan para sa kanila. Huwag mong kalimutang magdala ng isang koleksyon sa action. Huwag kang mag-alala, handa na ako. Salamat sa inyong pagdalo sa charity action na ito, na inorganisa ng Anshi Group. Ang lahat ng pundo na makukuha ngayong gabi. Lahat tayo ay magdodonasyon sa Red Cross. Salamat sa suporta ng lahat. Tara, Miss Meng, sa okasyong ito, si Boss Lu ay kasali rin. Bakit hindi kayo sabay na nakita kasama ni Miss Meng? Parang hindi pa kayo nagkasabay sa isang frame, no? Para maiwasan ang tsismis. Anong tsismis? Kung darating si Boss Lu, Imposibleng hindi siya sabay ng anak ko. Pero marami sa amin ang nakakita. Si Boss Lu ay dumating na kalahating oras na ang nakalipas. nasa loob na siya. Ang iyong nobya at ang magiging biyenan mo ay dumating na. Hindi ka man lang babatiin? Anong item ang gusto mong bilhin sa action? Minghuang Huali Folding Chair. Ayos, maganda ang panlasa mo. Ito yung sinabi ko sa iyo dati. Bagay na regalo para sa lolo mo. Kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi na kailangan. Ang charity auction ay tungkol sa pagtulong. Kung para sa akin, darating ito sa akin. Kung hindi, walang saysayang pilitin. Mawawala ng saya ang auction. Ayos, may prinsipyo ka. Sister Yen, ang ganda Montag ngayon. Ikaw rin, ang ganda mo. Hindi ko inaasahang makikita kita dito. Malaki ang inclusivity ng charity event na ito. Walang bago sa ilalim ng araw. Nagulat ka hindi dahil. Hindi ito karaniwan kundi dahil. Kailangan mo kang lumawak ang kaalaman. Miss Jiang, nakasampa ka na is amatas na sangga. Talagang ibang-iba na ngayon. Noon, hindi ko napansin na ang galing mong magsalita. Ako ay nagsasalita lang ng tama sa tamang tao. Anong kinalaman nito sa pag-akyat ko sa mataas na sanga? Miss Jiang, ang pagdating mo dito ay hindi angkop. Para sa kabutihan mo rin ito. Ayaw mong malaman ng maraming tao na nakikialam ka sa relasyon nila yan. At Jingchen, di ba? Ako ang nakikialam sa kanila? Leslie, baka ang utak mo ay tulad ng mga damit ng main group sira na. Ikaw. Nakikita niyo ba? Hindi pa kami diborsyo ni Lu Jingshen. May mga gustong makialam. Sino ba talaga ang third party? Sino ang hindi dapat narito? Dapat alam na ng lahat ang sagot. Jiangying, ano ba ang maganda SIO? Kahit si Jiang na napakayaman at matanda na. Hindi mo pinatawad, mamaya sisirain ko ang pangalan mo. Ang gwapo ni Lu, ito ba ang ideal na lalaki? Kaya pala nahuhumaling ang anak ng pamilya Meng sa kanya. Ano? Yung pamilya Meng na nagbebenta ng peking damit. Yung maliit na pamilyang yan, hindi karapat-dapat kahit magsuot ng sapatos ko. San sila hahabol sa ating zilu? Balita ko, dahil sa kanya naghiwalay si Lu at ang dating asawa niya. Kawawa naman ang dating asawa. Tingnan mo yung plastic na itsura ni Meng yan. Sigurado ako, wala pang 2 taon, iwan din siya ni Lu. Naku, Jing, yung unahan na upuan. Si Lolo ang nag-ayos, wala akong magagawa, tiisin mo na. Ma, nakaupo sa unahan si Jingchen. Gusto kong sumama sa kanya. Pasensya na, MS Meng, lahat ng upuan dito ay nakatalaga, hindi ka pwedeng umupo kung saan mo gusto. Hindi? Bakit mo ako pinipigilan? Alam Montag ba kung sino ako? Alam kong girlfriend ka ni Lu. Pero lahat ng upuan ngayon
ay personal na inayos ng chairman ng aming Anshi Group. Kahit asawa ka ni Lou, hindi ka pwedeng lumabag sa patakaran. Huwag ka na, tama na. Isang upuan lang yan. Huwag kang magpahiya. Anong oras na? Wala pa si Jiang. Baka hindi na siya darating. Wow! Kaninong anak? Tu? Ang ganda! Ang gandang babae. Dapat sakin lang si Anyuran. Huwag mo siyang asahan, asawa ko siya. Ha? Malapit na maging dating asawa. Siya, yung sinasabi mong tangang dating asawa? Naku, ulak ka ba? Hindi ba't mas maganda siya kaysa kay Menyan ng 100 beses? Ma, tingnan mo kung saan upo yung probinsyana. Paano siya pwedeng umupo dito? Pinapalitan niya ang DMS, Jiang. Para dumalo sa action. Bakit hindi ko alam? Tu. Maligayang pagdating sa aming charity auction. Narito ang aming gunang item para sa auction. Isang top grade na artifact mula sa Song Dynasty, isang landscape painting. Ang starting bid ay 1 milyon. Kopya lang yan, yung totoo nakasabit pa sa studio ni Lolo. 5 milyon at 500,000, 2 milyon. 3 milyon. 5 milyon. 6 na milyon. 7 milyon. 8 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Ying, ito pa lang ang una, hindi naman ganun kamahal. Pero umabot na sa ganitong presyo? Mabuti naman. Sabihin mo, dapat ba akong magpasalamat sa dating manugang? O sa kasalukuyang manugang? Yan. Kapasitas ng negosyo yan. Huwag mo ng sundan. Sobra na ang 10 milyon. 10 milyon. Una. 10 milyon. Pangatlo. 10 milyon. Sold. Binabay kita, mulet meng group, siya pa kamit na repenting na ito. Gusto mo tagpia akong unahan? Kahit anong gusto ka. Maging kang lalaki. Hindi mo ako matatalo. Sino ba, tong babae na, to, ang yaman pala. Yaman ga, pero parang hindi naman matalino. Hindi naman ganun kamakawan paintin na. Yan, ang tanga talaga. Jiang Jing, hindi ka pala dapat minamaliit. Ang susunod na item ay may espesyal na kahulugan, isang kaming binasti Huangguali Archer. Dumating na ang kapatid. Ang starting bid ay 30 milyon. Simula na ang bidding. 60 milyon. Ma, tama ba ang narinig ko? Itong probinsyana, nagbid ng 60 milyon? Paano na yan nagawa yon? Nagpapanggap lang yan. Saan niya nakuha ang pera? 70 milyon. 80 milyon. Ying, natadala ka ng emosyon mo. Take it on tossing bid mo. Ang upuan niya ay kumakatawan kay Jiangan. At si Jiangan din ang kalaban ko. Ano ang kinalaman niya? 20 milyon. Una. 100 milyon. 100 milyon. Una. 100 milyon, sold. Binabati ang Huangguali Armchair. Ang susunod ay ang huling item. Ang puso ng apoy, isa lang sa buong mundo. Itigil mo. Ma, ano ba tong nangyayari? Hindi mo ba dapat ibinenta? Yan? Baki nandito sa auction? Talagang ibinenta ko yan. Imposible ito. Ano na ang gigagawin natin ngayon? Nakaya po si Kuya Inkan sa unang kanay. Masasaktan siya nang makita niyang ibinibenta ang regalo niya sa akin. Maziziyak talaga siya sa akin. Okay lang. Imposibleng may kapareho ang kwintas na ito. Isa lang ito sa buong mundo. Baka naman pareho lang talaga. Isa lang ito sa buong mundo. Kanina pa sinasabi ang host. Yun mismo ang regalo sa akin ni Kuya Hingchen. Parang sumobra na ata tayo. Okay ka lang ba, Ying? Stop na. Ano? Stop agad ang auction. Akin ang bagay na ito. Ang galing mo talaga, Jiang Jing. Ginago mo ako ng husto. Nasisiyahan ka na?
Pakialamero ka. Hindi ko na ulitin ito. Jiangying, ang cute emo. 3 taon mo na akong inaasar. Yan lang ba ang vocabulary mo? Ikaw talaga. Iga ang gawin sa sa iyo ni Wajik. Sa auction. Napakababa Montag naman. Napak-adumi. Anong kasalanan ko? Nagdo-donate lang ako para sa charity. Ikaw naman, Jim Desmeng, hindi maganda ang pagsisinungaling mo. Bumalik ka rito. Ibalik mo sa akin. Matagal ko ng gusto ang Perseres na ito. Sayang, ayo ibigay sa akin na je matandang jong. Meng yan. Ming yan, para lang siraan ako. Ginawa mo na ang lahat, no? Kuya, tulungan mo akong maghanap ng tao. Nanay ni Hingchen. Yan, anak ko. Ano ang nangyari sa kamay Montag? Sino ang ginanakit sa iyo ng ganito? Kuya Jingchen. Bakit ka naging ganito? Pumunta ako sa tsera. Nakita ko si MS Jiang. Gusto kon magkayos kami, pero ayab niya. Paglabas ko sa CR, Hinawakan niya ang kamay ko at ayaw bituan. Sinubukan kong kabavin ang kamay ko. Nabasag ang Perseres niya. galit na galit siya, hindi niya ako pinakinggan. Tapos sabi niya, Jiangying, ang galing Montag. Sandali. Inawakan mo si Yanyan. Kung mawawala ang gapo ko, papatayin kita. May malaking pagkakamali dito. Anong pagkakamali? Walang pagkakamali. Ako ang gumawa, ano? Gusto mo siyang ipaghiganti? Jiang Jing. Ikaw talaga ang gumawa. Kuya Jinxing, ano ang ibig mong sabihin? Aminado na siya. Bakit mo pa kailangang patunayan? Yinghin, tingnan Montag ang sarili Montag. Anong klaseng babae ang pinili Montag? Isang babaeng may masamang ugali. Buntis pa si Anan. Ginusto niyang patayin ang anak ko. Nang nasa pamilya pa kami ni Lou. Hindi ka naman ganito kasungit, mahinhin ka pa. Hindi ka naman yung tipong basta na lang nananakit. Lulu, sa ubra na ang sinabi mo. Tumahimik ka. Humihingi ako ng tawad kay Yanyan. Sinampal mo ako. Ang lakas ng loob mo. Anga, Sinampal kita dahil karapat-dapat ka. Ito ay para kay Lolo. Para sa pulseras na ibigay niya sa akin. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Bakit mo pinagbubulan ng galit ang pulseras? Jiang Jing, sobra ka na. Buntis pa siya. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, magkaaway na kami ni Mingyan. Kung may lalabag, gaya ng nabasag na jade. Ms. Jiang, nagdugo ang kay mo. Alagaan ko ay tiyo. Pumunta tayo sa ospital. Sandali, Enas Jiang. May kulang pa sa paghingi ng tawad. hindi ITO ang kapatid na ITO ang may gawa. Zino kabia? Anong sinasabi Montag? Sa siya nun. Si Yanyan at siya lang ang nandoon. Kung hindi siya, sino pa? Hindi siya, talagang hindi siya. Wala kang kinalaman dito, umalis ka. Kuya, talagang hindi yung magandang adong may gawa. Bakit mo nasabi yan? Nakita kayo, nasa tsер din ako noon. Talagang nakita ko. Nakita kayo, nagawa ang 8 na ito at yung magandang 8. Tapos yung magandang ete ay aalis na. Pero hindi siya pinayagan ng ete na ito. At hinila niya ang pulseras ng magandang ete. Nabasak ang pulseras, tapos sumigaf siya. At tumakbo palabas. Pero talagang hindi siya inawakan ng di magandang gate. Nakikita ko ng malinaw. Kuya Yinghen, beta pa siya. Hindi siya matino, huwag kang maniwala sa kanya. May punto ang sinasinadye batang ito. Ano ba ang ipinaglalaba mo? Hindi ka hinawakan ni Jiang Jing.
Talaga? Kaya pinagbibintangan mo siya. Hindi, Kuya Jingchen. Bakit Montag siya pinagtatanggol? Isang babaeng nakakalot lang sa pamilya Jiang. Ngayon nakakapit na siya kay Kuya Jiang. Hindi pa siya natento. Gusto pa niyang may jingga sa pinakamaman sa Jiang. Tama na. Huwag mong siraan si Jiang Jing. Kuya Jingchen, nakita kayo mismo. May ebidensya pa ako. Nasa kamay ko ang ebidensya. Yang Ying, paano ka pa makakapagpalusot ngayon? Jiang Ying, ang galing Montag talaga. Hindi lang si Kuya Jiang at Kuya Jiang ang pinaglaran mo. Pati ang 50 taong gulang na yan ay hindi mo pinamampas. Ang kapal mo talaga. Ano ba yan? Dalavam babay para sa isang lalaki, ang giwayo de nama. Ang gulawing mundo nayo, ex-wife and I boss Lou, may kaya talaga. Ang galing ng imahinasyon nyo. Ikaw na walang kaya, pero lang kang habol. Dapat kang itapon sa pigpen. Ganitong babae pa ang gusto ni Boss Jiang. Ang pamilya Jiang ay napakayaman. Bakit nila pinapasok ang ganyan? Sa kanilang tanong, Jiang Jing. Totoo ba ito? Totoo ang litrato. Pero ang lalaki ay ang aking ama. Nanggiyan na naman. ano ba ang katawan mo? Hindi ba namin alam? Nahuli kang may kasiping, tapos sasabihin mong anak ka ng pamilya Jiang. Ang galing mong matpaluso. Huwag kayong making sa kaniyang kasinugang. Galing mong sabihin ang pinagamayaman sa Jiang ay ang iyong kama, mamaya. Hindi Montag malalaman kung paano ka mamamatay. Yingchen, pakiusap hiwalayan mo na siya. Para hindi tayo madamay sa pamilya Lu. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Kung malalaman ng pamilya Jiang, hindi maganda ang kahihinatnan nyo. Isang insektong galing sa basurang. Nakakalang maring prinsesa na de pamilya Jiang. Kang may lakas ka, suwajin mo yon. Ang pinakamayaman sa hiyang para magarap. Kung hindi mo siya mapapatawag, mamaya, gagapang ka na lang palabas dito. Masama ang pangangatawan ng tatay ko, kaya't hindi ko gagawin yon para sa inyo. Para lang ipatawag siya. Mukhang hindi Montag nga talaga siya mapapatawag. Bilang isang kabit, dapat alam mo kung saan ka nararapat. Sa tingin kayo, enggang palangga lumuhot ka at gumapang palabas. Bago pa mahuli ang lahat. Inapi po siya. Ano? Ninakapo yang laran ninong makasama ni yang mistress sakale, nanagakapan. Ginamit nila yang MGA larwan para patentangan at salon ang yang mistress. Sinasabi nilang kapit nayo, and I yang master, at and I second yang master ang yang mistress. MGA walang haya. Sino ba? Yang nga, yon? Ang lakas and girup. Ihanda agad ang kotse. Tingnan natin kung sino may bayag mga api sa anak. Ni Hian Sentind. Maniwala kayo o hindi, bahala kayo. Jiang Jing, wala ka bang sasabihin? Dapat mo namang magpaliwanag. Presidente Lu, ang limited lang ng oras ko, bitawan mo ako. Tapos sasabihin mong wala kang pakiam sa kanya, Jiang Ying, huwag mo akong sisihin kang magiging brutal ako. Ikasi, Masyado Kong outstanding. Jiang, ay Oscar lang ba? Jiang Jiang. Lu Jingchen. Jiang, okay ka lang ba? Ikaw ngayon ang may problema. Bakit mo ako sinagip? Basta't okay ka, okay na yon. Ambulansya. Tumawag ng ambulansya, bilis. Dapat hindi kita pinagbintangan. Pasensya na, sorry. Wala akong galit sa'yo. Magpakatatag ka, please. Jiang. Sisiguraduhin kong bubawi ako sa'yo ng husto. Anong oras na? Huwag kang masyadong magsalita. Naapi ka. Magpakatatag ka, malapit na ang doktor. Magpakatatag ka. Gising ka, Lu Jingchen. Gising ka. Gising ka. Kuya. Yang MGA naktan ka sa bukae mo. Nakuli na ni second kuwa. Gava NG ex-fiancé Montag yon. Sa ilalim enge pananakot at panggugumbinsin ni Kuya, isinibalot niya. Ang maraming sekreto ni Mengkian. Kung ipinagkaloob na nga nila sa atin. Sayang naman kung hindi natin ito sasamantalahin ng maayos. Di ba? Parang nasasayang yung kanilang pagod. Meng yan. Yamang paulit-ulit mong sinusubukan ang pasensya ko.
Huwag mo na akong sisihin kung wala ng awa. Lu Jingchen. Hindi mo ba ako mahal? Bakit mo pa ako iniligtas? Hindi ko talaga maintindihan ang mga ginagawa mo. Hindi ko sinasadya. Ngayong gising ka na. Aalis muna ako. Jiangjing. Pwede bang huwag muna kayong umalis? Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga at huwag galawin ang sugat mo. May trabaho pa ako, aalis na muna ako. Assistant Lee. Alagaan mo siya. Opo, madam. Malice. Kuya Jingchen. May itatanong ako sa'yo. Anak, kakagising Montag lang, hindi pa ganap na gumagaling ang katawan Montag. Pag-usapan natin mamaya. May mga bagay na kailangan kong malaman ngayon. Presidente Lo, kasalanan kayo ay tiyo bilang gina. Nakamali ako. AKO ang may kasalanan. Nanay, sobra ka na. Ay tiyo ang paborito kong kuvintas. Ano nagawa? Hindi ito ang gusto kong itanong. Kuya Jingchen. Nagtututa ka pa sa akin. Na ako ang nagtanim ang ebidensya laban kay Yang Gaing. Ang pagkakaibigan na itinong baka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ba ako katumbasin ka? Isang dating asawa na nandaya sa no? Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Sabi niya, hindi niya nakita na. Hinawakan ka ni Jiangjing. Gaano na ba siya katanda? Mahina pa ang pagpahayag niya at song sulok siya noon. Kung nakita niya nagmalina ay isang tanong pa. Nanay, huwag kang magsalita. Sagutin mo ako, bakit mo ginawa ito? Kuya Yingchen, hindi talaga ako. Sinabi ko na. Huwag nang guluhin si Jiangjing. Bingi ka ba? Lumabas ka. Mona na kayo. Kuya Yingchen, hindi talaga ako. Kuya Jingchen. Hindi talaga ako. Kuya Jingchen. Jiangjing, hindi kita patatawarin. Pareho tayong ayaw sa isa't isa. Ganun din ang nararamdaman ko. Jiangjing. Nagkamali ba talaga ako? Pero ang relasyon mo kay Jiangan. Ito ay natanggap sa pintuan, Ginoo. Sabi, regalo para sa misis. Itapon mo na, Wang Ma. Naku, Lutsong Montag. Kakagaling Montag lang SA Bingit NG Kamatayan. Hindi pa na gumagaling ang sugat mo. Uminom ka na agad? Babalaan kita, huwag kang mag-isip ng masama kay Jiangjing. Hindi bate biborsyado na kayo. At saka, napakagandang dating hipag ko, hindi ko mapigilan. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-akalang pipi ka. Oo nga pala, Adi. May tanong ako sa Ypsilono matagal na. Bakit kailangang siminjan? Nakita mo ng gayon. Si Jiangjing, alos lang yun siya papainggan. Muntik ng mabyuhay na kinain. Ang sa amin ni Minyan, hindi tulad ng iniisip mo. Ang bata sa kanyang sinapupunan, anak ng yumaong kaibigan ko. Para maiwasan ang chismis. Kaya hinayaan kong isipin na akin ng bata. Hay naku, talagang matigas ang ulo mo. Kapag napagdesisyunan mo, walang makakapigil sa'yo. Yuran, tanong ko sa'yo. Bakit aminado si Jiangjing sa nangyari? Bakit hindi siya nagpaliwanag? Baka wala na lang sa kanya. Anong wala na lang?
Jiangjing, ayaw mo talagang makipag-ugnayan sa akin? Jiangzong, hinahanap ko si Jiangjing. May sasabihin ako sa kanya. Jiangzong, hinahanap ko si Jiangjing. May importante akong sasabihin. Wala si Jiang ngayon. Kailan siya libre? Para sa'yo, laging busy. Oo nga pala. Alam kayo na ang tungkol sa charity auction. Sasabihin ko ulit, ay tiyo ang limitason ko. Si Cheong Long at wala ng IBA. Sabihin Montag SA Nobia Montag et Pamilya Montag. Kung gagambaleng nyo ulit si Jiang. Bahala na kayo. Jiangjing, hindi ako naniniwalang hindi kita mahahanap. Uzong, magreklamo na tayo sa pulis. I-report natin na nawawawa. Hindi pa tapos ang diborsyo nino ni Madam. Natural lang na hanapin mo ang asawa mo. Hindi ako naniniwalang hindi lalabas si Madam. Ito ba ang naisip ng utak mo? E ano ang gagawin natin? Wala man lang telepono si Madam. Wala ring kaibigan. Ang tanging contact ISI President Jiang. Ngayon hindi na rin kayo nakusap. Oo. Talagang presidente ang upuan sa opisina. Iba ang pakiramdam pag umupo. Comfortable ba? Oo nga pala kagabi. Nakipag-ugnayan sa akin si Lu Jingchen. Sinabi kayo sa kana na huwag na makipag-ugnaan. Mabigat ang mga sinabi ko, hindi ko alam ang iniisip niya. Bahala siya. President Lu, hindi ka nakapagset ng appointment, hindi ka pwedeng pumasok, President Lu. President Jiang tungkol sa Fashion Week. Gusto kitang kausapin. Si Lu Jingchen pala. President Lu, wala akong oras, ngayon umalis ka na. President Jiang, pasensya na. Jiangjing, nandito ka nga talaga. President Lu, wala talagang pakundangan ah. Sagutin mo ako, huwag kang mag-iwas ng usapan. President Lu Nazen ang aiming Jiang. Divorciado na kayo san Monsia Mahpakita. Wala na itong kinalaman sa Ypsilono. Ang dakila talaga ni President Jiang. Ang kanyang kasintahan ang ginawang presidente. Alam ba ito ni Lolo Jiang? Wala namang katulad mo kadakila. Lu Jingchen. Ikaw naman niligaw ng mga babaeng manloloko. Wala akong oras makipag-away sa'yo. Gusto kang kontakin ni Lolo, hindi kita mahanap. Ibigay mo sa akin ang bagong numero mo para makipag-ugnayan ako sa'yo. Ako na ang makikipag-ugnayan kay Lolo. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng gwardiya. Jiangjing, huwag mong kalimutan. Kaarawan ni Lolo sa Makalawa, magpakabait ka. Parang nakita ko na ang titik na ito sa koleksyon ni Lolo. Kaarawan ni Lolo sa ilang araw, sobrang bait sa akin ni Lolo. Kailangan kong maghanda ng mabuti. Ate yan ang inihanda Montag. Para kay Lolo ang higalo yung link sa auction. Pinakagawa na namin ni Meijin ang larawan. Malaki ang ginastos ko doon. Ate yan ang generous mo naman pero. Mukhang inimbitahan ni Lolo ang probinsyana. Ano ba meron siya, bakit ganun ang gusto sa kanya ni Lolo? Gusto kong makita anong magandang regalo ang may bibigay niya. Tita Xiao. Yan huwag kong matakot noyon. Magpakita kang mabuti sa harap ni Lolo. Nandito ako para sumuporta sa Ypsilono. Tingnan natin kung ano ang magagawa ni Yanin. Ano para ang gimagagawa niya? Si Tita Xiao lang naman. Ang sarap mong kasama. Jiangjing, Anong karapatan mo na yon para narito ka? Siyempre bilang masunurin gapo ni Lolo. Tingnan ka lang kung sinuang, makabuso sa aking mahal na Yang. Tingnan ka lang kung sinuang. Makabuso sa aking mahal na Yang. Lolo, siya niyan ang alalay sa inyo.
Yang, halika tingnan ka ni Lolo. Lolo, kami. Tatay, nasaan si Jiang Jing? Umalis na sa Lu family. Sinundo na siya. May bago na siyang relasyon. Huwag na nating pilitin ang dalawang bata. Anak, ikaw ba at si Ginong Jiang? Kesang patuloy na makipag-away kay Lu Jingshen. Gamitin mo muna si kuya bilang panangga. Lolo, huwag niyong sisihin si Jiang. Wala siyang utang sa akin. Ngayong magkasama na sila ni Ginoong Jiang. Taos-puso kong pinapakala sila. Walang kwenta. Ano para ang gimagagawa mo kung di pagpalansya? Zinabi kong habulin Montag siya. Kaya Montag PA? Balakang suwerte tulad ni Ginong Jiang. Na makasama ang ganitong kabait na babae bilang kasama. Na makasama ang ganitong kabait na babae bilang kasama. Lolo, pasensya na po sa pagtatago sa inyo. Ayos lang, ayos lang. Ang gusto lang ni Lolo ay ang iyong kaligayahan. Lolo, Ngayon ay inyong kaarawan, subukan niyong tingnan. Ang aming handog para sa inyo. OMGA, buksan na natin ang MGA regalo. Lolo, ito po ang aking handog sa inyo. Totally. Alam niyanan na mahilig kayo sa lumang pintsara. Kaya, sinadya niyong bilang ito sa auksyon. Para sa inyong kaarawan. Oh. Tunay na pintura mula sa Song Dynasty. Interesante. Salamat sa pag-alala. tunay ba itong pintura mula sa Song Dynasty? Baka peke ito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Binili ko ito sa Platinum Auction. Sa halagang 10 milyon, ang posibleng peke ito. 1 milyon? Sa tingin ko, sobra-sobra na ang halaga nito. Halagang 1 milyon lang yan at ang platinum ng ANS. Hindi kailanman magkakaroon ng peke. Ikaw ang bumili ng mumurahing imitasyon. Tapos sisiraan mo ka ang ANS. Ikaw ang bumili ng mumurahing imitasyon. Tapos sisiraan mo ka ang ANS. Jiang Ying, ano ang ibig mong sabihin? Noon, gusto mo rin kunin ang painting na to. Kung hindi, bakit ka? Alam ka una, hinulumontag ako. Ginulo. Ano bang sinasabi mo? Kailan kita ginulo? Kung talagang gusto mo ang painting na to, Bakit hindi mo ako tinuluyan? Ibig sabihin, hindi montag talaga gusto. Ginusto montag lang akong lokohin. Miss Meng, nagkakamali ka talaga sa akin. Totoo na ako ang unang nag-alok para sa painting. At nandyan si boss mo noon, pwedeng magpatunay para sa akin. Una, gusto kong makatulong sa charity. Pangalawa, may original na painting ang lolo ko, kaya naisip kong bilhin ito para maalala ko palagi. Ang mga araw na kasama si lolo. Ay kao. Miss Meng, sobrang aggressive mo sa bidding, kaya akala ko. Talagang gusto mo ang painting, kaya ako na ang umatras. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali. Para pagkabalan mo ako ng ganito, Miss Meng. Kung talagang importante sa'yo, bilhin ko na lang ang painting para mabayaran ang nawala sa'yo. Bilhin ko na lang ang painting para mabayaran ang nawala sa'yo. Ay kao. hindi, nagkakamali ka lang. Si Yanyan, bira lang lumabas. Ano man ang bilhin ng iba, yun din ang binibili niya, Dad. Antotu. Gusto lang niya niyan na may pakita ang pagmamahal niya sa'yo. May emergency sa bahay ni Siono. Tumawag ang nanay mo sa akin. Umuwi ka na, baka mag-alala pi Asia. Sige, bilisan Montag. Meng Yan, bakit wala piaring pera? Ika pa ang magsasalita. Pinapunta kita para ayusin si Jiang Jing. Pero si Jingchen ang nasaktan mo. Hindi ko ibibigay sa'yo ang perang yan. Kailang mong ibigay kung ay mong makagum. Oy. Buisit. Dumating na ang Ming Huanghua chair. Lolo, ito ang handog namin ni President Chayang para sa inyo. Naway ang inyong kapalaran ay tulad ng dagat na walang hanggan at ang inyong buhay ay tulad ng puno ng lechon na umaabot sa 8,000 taon. Naway ang inyong kapalaran ay tulad ng dagat na walang hanggan at ang inyong buhay ay tulad ng puno ng lechon na umaabot sa 8,000 taon. Anak, napakamahal ang regalong ito. Sayang naman. Naku lolo, tanggapin niyo na po. Si MS Jiang ay parang nag-alay ng bulaklak sa badha. Pero, ganito rin naman ang pagbibigay ang ginagaraw. Hindi lang ikaf ang naghanda. Kundi nakakuha ka pa ng papuri mula sa lahat. Miss Jiang, Talagang matalino ka. Hindi ko kayang abusuhin ang kabaitan ni President Chayang. Lolo, may maliit din akong handog para sa inyo. Pero kung ikukumpara sa kay President Chayang, medyo nahihiya ako. Oh, ano naman ang gihandog ni Jiang Jiang para sa lolo? Tinggang natin na lulo. Lolo, ito po ay sulat kamay ko para sa inyo, pero kung ikukumpara sa mga koleksyon nyo, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Pasensya na po sa itsura. Jiang Jiang, Jiang Jiang Kao. Ikaw talaga ang kayamanan ng lolo.
Ang tagal na mula nung huli kang sumulat. Ngayon ay may dagdag na naman sa aking koleksyon. Ha ha ha. Isa pang sulat mo ang idadagdag ko sa aking treasure room. Ha ha ha. Jenjin, ilan pa ba ang mga bagay na hindi ko alam tungkol sa iyo? Bakit parang maze ang lugar na ito? Paglabas ko sa CA, nawala na ako. Tapos na ba ang yakapan? Akala mo ba gusto ko? Natatakot lang ako na mahulog ka. Akala mo ba magpapasalamat ako? Kahit na mabalian ako rito kanina. Ayokong makinabang ka sa akin. Kung gusto kitang pagsamantalahan, hindi ko na kailangang maghintay hanggang ngayon. Lu Jingchen, Huwag mong kalimutan, ikaw ang nagbigay ng pagkakataon sa akin noon. Diborsyado na tayo. Pero hindi ako nakalimot. President Lu, narinig mo na ba ang kasabihang pag napalampas mo ang baryong ito? Wala nang ibang tindahan? Noong hinahabol-habol kita. Ayaw mo, ngayong gusto mo, wala nang pag-asa. Jenjin, sino ka talaga? Jenjin, sino ka talaga? Ano ba ang problema mo? Paulit-ulit mo akong niloloko. Sino ba ang hindi mababaliw? Ano ba ang niloko ko sa iyo? Lu Jingchen, salamat sa iyong pagiging malamig. Ginawa mo akong mula sa pagkadismaya hanggang sa kawalan ng pag-asa. Ginawa mo ako. Wala nang kahit kaunting pag-asa. Wala nang kahit kaunting pagnanais na magbahagi. Hindi mo ba alam kung bakit kita ginaganito ngayon? Sino ba talaga ang gusto mo? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan at ayaw kong malaman. Hiwalay na tayo ngayon. Maging disente ka. Gusto mo ba talaga si Jiangan? Hindi mo gusto si Jiangan. Ginagawa mo lang to para galitin ako. Galitin ako sa paghihiwalay natin. Parang may persecution complex ka. Bitawan mo ako. Jenjin, ganito ka ba kasuklam sa akin? Magpapakasal ka sa isang taong hindi mo mahal. Para lang masaktan ako. Kung masakit ka ngayon, masaya naman ako. Walang hiya, mapagpanggap. Pinagsisisihan kong hindi kita nakilala ng mas maaga. Ang pakikipag-asawa sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Tapos na ang birthday party ni Lolo, humanap ka ng oras. Maghiwalay na tayo ng maayos. Oy Lu, bakit biglang? Nag-withdraw SI Nisming in 8 million SA account. Ano bang gagawin niya sa ganong kalaking pera? Alamin mo. Oy ate, upo ka. Ate. May lagnat KBA? Bakit ang pula NG Muka Montag? Okay lang, mainit lang. Kuya, pinapahanap ko sa iyo ang tungkol kay Mingyan. May resulta na ba? Tingnan Montag. Kuya, ang galing mo, saan mo nahanap ang mga ito? Mula sa Listahan MG MGA Finolo ni Menyan S1. May Dondang Tao Dun. Isang a akong nagpupyat at hulan mo. Sinuri kayo ang suspetsadong lalaking gaitiyo. Ako. Hinak kayo ang account naya, mula SA photo library in kanyang phone. Nahanap kayo ang MGA ito, siya pala ay fitness coach. At marami siyang followers. Fitness coach, hindi professional. Ate, Ano ba ang ibig mong sabihin? Kuya, hindi mo ba napapansin na ang fitness coach na ito ay may pagkakahawig sa pumatay noong nakaraang araw? ate, ang galing Montag. Hindi lang ito pagkakahawig, isa lang sila. Kang ganito, ako na imbahal sa aking fitness coach na, yan. En gang sa MGA ni Nunonia, siguradong malalaman na tanong la. Salamat, second brother. Libre kita ng masarap mamayang gabi. Hoy, Okay lang. Alam Montag PA. Kapag kumain ng walang alak, parang nasayang lang ang buhay Montag. Gets mo? Inuman to, sagot ko. Tungkol naman sa motibo ng salarin. Bukas, harapin natin siya ng maayos. Yanwei, sugalero pala siya. Utang dito, Utang dun, Bangko Casino at Loan Sharks. Tatlong grupo ang naganap sa kanya. Kaya hinanap niya si Mengyan, ang nobya ng Lu Corporation, para makahingi ng pera. Tama. Malamang gelam ni Mengan ang problema niya sa utang. Kaya, naglagay siya na ye. Kondisyon sa pag-withdraw. Ay itong si Menjan. Grabe ang kasamaan sa puso. Mali ako, Miss Jiang, patawarin Montag na ako. Ako.
Hindi ko na ulitin. Ang ako. Kung gusto mong mabuhay, sagutin mo ang mga tanong ko. Sige, sasagutin ko ng buong katotohanan. Ano ang relasyon mo kay Ming Yan? Meng Yan? Personal trainer K.O. siya dati. Tapos naging malapit kami. Malandi talaga? Yang babay na? Yan. Kaya nagkarelasyon kami. Alam mo bang buntis siya? Mukhang alam mo. Base sa ekspresyon mo. Oo. Alam ko. Kasi anak K.O. yun kay Meng Yan. Hindi kay Lu Jingchen ang bata. Siyempre hindi. Nasa M Country kami noon, tapos bigla na lang. Nakapasok siya sa pamilya Lu. Kaya iniwan niya ako. Talagang. Hindi siya natatakot na kapag pinanganak ang bata. At test Lu Jingchen. Ang pagmamahal mo, nyurakan lang. Miss, may tumatawag. Sino? Si Ming Yan. Kapag sinagot mo, sabihin mo malubha ang sugat ko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Si? Naipadala kayo na sa ayo Engo Samyon. Pagkatapo na rin ang sememoni namin ni Jingchen. Ibibigay ko na ang natitira. Pero Jiangying, dapat mong linisin ito ng maayos para sa akin. Sige, gagawin ko ang lahat para sa Diyo. Ipapasok siya sa ICU. Mas maganda yan. Mas mabuti parang kung gimamatay siya. Hayan Montag siyang humiga doon habang buhay. Magaling ang pag-arte. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Si? Pagkatapos ng ilang araw, samahan mo ako sa isang malaking bagay. Si? Ang tangka talaga nitong Krujinhan. Niloloko na. Tumutulong pa sa nagloloko. Higya. Ano ang isusunod natin gagawin? So, okay lang. Dapat nating ilabas ang nangyari ngayon. Matuto siya ng leksyon. Noong bata ako, may ugali ako. Ang masarap, iniiwan ko para sa huli. May fashion show tayo pagkatapos ng ilang araw. Magpadala ng invitation sa mga Lu at Meng. Ang malaking plano. Dapat sa huli para mas exciting. Meng Yan, magsaya ka sa pakiramdam ng pagiging sentro ng atensyon. Ang paglipat ni Ming Yan ng 8 milyon mula sa account. Ano nangyari sa'yo? Nalaman ko na ang bill ni Miss Meng. Kimanta SA is saying overseas IP. Napaka-secret hong Genoa. Parang ayon yang malamang na iba. Okay, nahanap na ba ang pumatay? Wale pa. Ang talino nagpumata. Pumalay ing dead spot. Pachaloy ong investigasyon pero. Pero ano? Sabihin mo, Presidente Lu. Pakiramdam KO may kakaiba. Una, sinugod si Miss Jang. Pangalawa, naglapating para SI Miss Meng. Maharap hindi maganala. Ming Yan, sana hindi ikaw. Ang fashion show ng Jiang family, hindi publiko. Ang MGA sikat SA fashion industry, gustong gusto pumasok. Ngayon, nakapasok tayo, ibig sabihin kinakilala tayo ng Jiang family. Bilang pamilyang Lu. Madam Lu, ayos. Ngayon, pareho tayong umangat. Mas maganda kung maganap tayo ni Jay magandang araw para sa kasawin ni Jay dalawang bata. At gawin na, ang sarap naman ang kipakiramdam. Pagkatapos ng fashion show na ito, tayo naman. Mag-usap ng may tungkong sa kasang na Jay mabata. Haha. Halika. Sila. Hindi ba itiyo ang Meng na nagbabenta ang GMGA de kalidad na damit nung nakaraan? Paano pa sila nakakalusot na sumali? Parang ganun nga. Ano ba ang pinagsasasabi niyo? Ang Meng ay MGA talk matino. At inimbitahan ng Jiang. Ahin, bakit kaya binigyan ka ulit ng Yang? Nagye isa pang imbitasyon. Bakit dahil nakita ni Yang na iniligtas mo si Yang? Kaya nagpapasalamat siya. Diyan ba ang tawag mo? Mayroon ka ng Miss Meng. Ang kakausiyan. Ano ba? Wala akong relasyon kay Ming Yan. Ayoko lang masayang ang huling habilin ng aking kaibigan. Pero hindi ko inakalang masasaktan si Jianjing. Ajing. Sabihin mo takis akin ang ito. Gusto mo ba si Hyang? Sa madaling salita, huwag mong isipin si Jiang. Si. Magsisimula na ang show. Huwag ka ni malate. Halika na. Kuya Jingchen, dumating ka na. Maligayang pagdating sa... Parang di ba ito? Pero bakit? Nasa taas si Jang. Naku, ang ganda ang gibabaeng kay Tio. Sino kaya itiyo sa pamilya Jang? Parang hindi kayo pa nakikita dati. May alam ako sa pamumukha. Ang babang ito ay may oda na isang hari. Napakamahalaga. Oh, hindi ba ito si Jiang Jing? Alam mo ba na ito ay fashion show ng pamilya Jang? Maraming fashionista ang gustong pumasok dito. Ikaw na isang simpleng mananali. Ano nung karapatan mo ka nandito? Hindi mo masasabi kung may karapatan ako o wala.
Pero ang mga taong walang taste gaya ninyo, na nakapasok dito, nakakasira lang ng show. Ikaf. Miss Jiang, kami ang nakamali. Muntik ko ng malimun, ngayong ay ko ay, pero ang kabit ni Yang Sao. Kitang-kita kung gaano ka pinapaboran ni Yang Sao. Ipagkatiwala sa'yo ang ganitong importanteng fashion show, kitang-kita. Ong Antaz and I, Miss Jong, kabit pala. Ang importante ni show, ipinadalay ni Jiang ang gizang kabi para mag-host. Hindi ba't ito ay pagamak sa amin? Pero sa aura niya, parang hindi naman galing sa malit na pamilya. Kabit dito, kabit doon, ang karakter ko ay. Naset na ninyo para sa akin ngayon. Ang identity bilang general manager ang nag-organize ng party na ito. Kung may duda kayo sa identity ko, maaari kayong umalis agad. Saan ang ulit makikipagtulungan sa inyo? Jiangin. Pero wag kang magpanggap na mayaman. Hindi ito nakukuha sa salita lang, magingkat kapag kaibang ka rin ni Yang. Ano parang ipinagsasasabi mo, gatong. Palayasin ninyo ang babaeng nagkakalat e hindi kasinungalingan. Tihilan ninyo. Saino ang may lakas ang gielup na maggulo dito. Chairman Yang, tumating ka sa tamang oras, sinabing papahin kito. Nagloloko hanggang sa teritoryo mo, tama nga. Chairman Jong Xiao, siya ay isang mababang uri lamang. Ship-ship na malit na cute. Kayo, iwat kayong padala sa kanila. Tama na. Jongjong, halika rito. Papa, Kanina. Ay umanang insulto sa kapatid ko, di ba? Imposable, itong malit na cute. Paano na rin hay na Yang? Ang asawa kong nag-alaga sa akin ng 3 taon. Paano naging si Jiang Jing ang heres ng Jiang? 3 taon tayong mag-asawa. Bakit mo itinago ang identity mo? ako si Jiang Senting, ang anak na hindi kailanman lumabas sa publiko. Jiang Jing, ang dahilan kung bakit ko itinago ang identity ko, ay para maiwasan ang hindi kailangang gulo. At para sa maayos nating paghihiwalay. Etsaka. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ni Jiang, ang Luz ay matagal ng bangkarot 3 taon na ang nakalipas. Jiangin. Wala akong pakialam kung heres ka man ng Jiang, 3 taon kang nagsumikat. Balang nangyari sa'yo. Ikaf ang iniwan ni Ying Hingege. Tama na yan. Paalala ko sa'yo, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. At huwag kang magmalabis kung hindi. Hindi na magiging madali ang buhay mo. Ano yung expression mo? Ano ng English name mo sa country? Hindi ka alam ang sinasabi mo, Jack. Pwedeng magparitok ng mukha. Pwedeng magpalit ng pangalan pero ang mga nagawa mo. Kapag sinuri ng mabuti kahit anong itago mo, makikita ko ang ebidensya. Naku, ono tu? Ang babaeng to. Parang SI, Ms. Meng? Una parang siya. Hindi ako nagkakamali, si MS Meng na palaging. Makhang mahinhin, ganito pala kaloko. Ano tu? Patayin ang screen. Patayin, bakit montag pinapatay? Hindi mo ba gusto? Dapat magkasama tayo, pero nagloko ka. Nagkarelasyon sa ibang lalaki. Hindi ba sumasakit ang konsensuang montag? Hindi totoo yan. Napakasakit at nakakatawa. Yan. Ono ba talaga tu? Sino ay nakibastos ka? Huwag mong gagun ang anak ko. Hindi kita patatawarin. Bitawan mo ako. MGA bodyguard. Walang dapat magdala sa kanya. Kuya Jingchen. Sinisiraan lang nila ako. Hindi nila alam kung saan nakuha yang lalaking yan para siraan ako. Sinisiraan ka? Ilang beses na tayong nakikita. Wala ka bang konsensya? Pangaropi yan. I-report kita. Tatawag ako ng pulis. I report mo AKO. I report kita sa pag-iwan sa asawa't anak. E2. DNA testing anak Nathan. Malinov ang nakasulat dito.
Ano para ang sasabihin mo? Bakit mo ginawa to? Sabihin mo sa akin. Pinagtiisan kita dahil sa anak mo sa kuya ko. Pero hindi pala sa kanya ang bata. Kuya Yingchen, maniwala ka sa akin. Sinungaling sila. Hindi totoo ang sinasabi nila. Para pala sa isang babaeng sinungaling at malupit ang puso. Nasaktan si Jiang Jing. Si Menjian Yanuj ba ito? Ano ang gusto ninyong gawin? Ngayon, inaresto kayo siya sa pag-upano yung mamamatitaw. May kapatan kayong manahimik, ngunit ang bawat salitang sasabihin ninyo. Et Magijing evidencia sa korte. Yan, nanay, yan. Yan. Hilis. Nanay. Tumawag na yung ambulansi. Naku, pare, yung pala nung gabi. Si Menjiang ang nakupano yung mamamatitaw. Masamang babae. Lahat ng ito ay nararapat sa kanya. Hindi ko inakawa na ganito kasama ang pamilya Menk. Kawawa naman si Binibining Jiang. Hindi lang ginapi. Mantik ang mapatay. Toto, sa harap na yung tao. Ang galing umat. Pero sa likod, hindi mo alam kung ano talaga siya. Pati yung anak NG Pamilya Lu, malamang hindi rin mabuti. Nayon. Y para sa aking anak na si Yangoing. Pero hindi ko inasahan na magkakagulo, ngunit Mahirap ang simula, kaya ngayon, ipinapalam ko. simula bukas, si Jiang Jing. Ong Majijing Chairman. Ingjiong Corporation. Mabuti. Tatay, Ang anak kong baba NG Pamilya Jan ang pinakamagaling. Sa Y na ipagkakatiwala ng Jiang Corporation. AKO at Ong Kuya Mo. Ay makakapagpahinga na ng mayos. mangyaring magpahinga muna kayo. Magsisimula na ang fashion show mamayang gabi. Ayaw kong isuot yung damit mo. Lu Jingshen, ano ba ang ginagawa mo? Para sa'yo. Ano? Ngayon mo lang nalaman ang totoo kong pagkatao. Gusto mo na namang balikan ako para tulungan ang negosyo ng pamilya Lu. Gusto kitang balikan. Pero walang kinalaman ang iyong estado. Jiang. Pasensya na kahit paulit-ulit ko nang sinabi. Ang tatlong salitang ito pero ngayon ko lang. Nalaman kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Ano ba ang pagkakamali mo? Nagkamali ako sa pagtitiwala sa mga chismis at hindi ka pinansin. Nagkamali ako sa hindi pagtitiwala sa iyo. Unti-unting sinira ang iyong pagmamahal. Jiang. Pwede mo akong parusahan kahit ano, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Jiang. Pwede mo akong parusahan kahit ano. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Lu Jingchen. Ang gaan naman ng sinasabi mo. Alam mo ba kung gaano ako naghirap sa loob ng 3 taon? Gusto mo lang bang baliwalain ang lahat ng iyon? Alam mo ba, nagkaroon tayo ng anak. Hindi ko man lang naramdaman ang tibok ng puso niya. Pinatay siya mo at ni Mengyan. Jiang. Kanina mo sinabi nagkaroon tayo ng anak. Pero pinapatay mo siya. Ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Hindi. Jiang. Hindi ko alam ang bagay na yon. Paano ko papatayin ang sarili kong anak? Paano ko magagawa yon? Ikaw at si Mengyan, grabe ang pinahirap ninyo sa akin. Jiang. Ngayon, walang makakapigil sa ating pagmamahalan. Lu Jingchen. Ang basa na salamin ay hindi na maaaring muling muli. Maghiwalay na tayo ng maayos. Jiang. Pasensya na.